Ayan mga kabi. Eh, madami poultry. Dito yan eh. Halos sa 10 kgs yan. Yan. Yung ating aviary. Kailangan talaga ng kalinisan sa ating aviary. Lalo na ang poop tray. Para ma-maintain natin yung ammonia at mga bakterya na namumuhay sa mga dumi ng ating mga ibon. So dapat natin itong laging i-maintain at lilinisan. Okay mga kabi, tayo naman ngayon ay maglilinis ng mga poop tray. Linis tayo. Maganda talaga ang pag mayroong regular na paglilinis sa poop tray para maiwasan natin yung pagkakasakit at pagkakaroon ng ammonia doon sa poop ng mga ibon. Ito mga kabi, pagkaalis natin ng dumi, dali natin sa poso para mahugasan natin sila. So dito sa probinsya namin, dito sa Bicol ay ito po, poso ang gamit. Wala pa itong nawasa rito sa area namin. So ibabrush natin ito para maalis yung mga nakadikit na mga poop ng ating mga ibon. So kahit once a week, kung meron ko tayong time, mas maganda. Kung wala naman, basta nakita nyo yan na nangangamoy, ito yung mahirap yung nangangamoy na yung sa kulungan natin. Dapat na talagang linisan ito sila. Pagkatapos naman yan ay ibibilad natin, patutuyuin. Ayan mga kabi, nung napatuyo na natin, so dadali na muli natin sa ating aviary para mailagay na yung ating mga poop tray. So yun ang maganda pag nalilinis natin yung ating mga poop tray mga kabi. So para ma-maintain natin yung kalinisan ng ating aviary. At napakahalaga nito sa ating aviary, kaya dapat meron tayong oras at panahon. So habang naglilinis sila dyan, naglalagay tayo ng poop tray. So nais kong i-shoutout ang ating mga kahabi na patuloy na sumusuporta. Si Kahabi Kuya Joms TV, shoutout po sa inyo. Si Kahabi Victor Aguila, shoutout po. Si Kahabi Lily Pridruis, shoutout po. Si Kahabi Youth Wub, shoutout po. Si Kahabi Basi, si Kahabi Gilbert Bilasano, shoutout po. Si Kahabi Renny Boy Cayetano at si Kahabi Edwin Espiritu, Edwin Josie, shoutout po sa inyo kahabi. So ito naman yung mga pinapakain natin sa ating mga aviary. Itong African mix. So triple crown yung brown nila. Ito sila mga kabi para sa ating kakatil tsaka lovebird, yan pinapakain natin. Ito naman yung sunflower na malalaki ang sizes nito para sa ating mga parrot. At ito yung Sky Master na pigeon breeder racing mix. So parang rin to, yung pliers. So yan to ang ating pinapakain. So pliers sana yung bibilin ko pero wala silang available. So itong tatlong klaseng seeds, ito yung sunflower mga kahabi, yung big size. Yan, nerito may small size nito pero big size yung napili natin para sa ating mga parrot. So ito yung mga seeds na pinapakain natin sa kanila. Yung African mix na triple crown yung brand. Maraming klase ng mga African mix, so kayo na po ang mamili at depende na po sa lugar ninyo ito mga kahabi. So ito naman yung pliers natin. Ito yung pang pigeon na feeds. So ibababad naman natin ito mga kahabi para kinabukasan ay malambot siya at yun ay magiging pagkain natin para sa mga ibon. So ito rin mga kahabi yung iba natin mga pinapakain sa ating mga ibon, mga alternatives na fruits and vegetable para sa ating mga alagang ibon. So para sa mga sun conure, GCC, Indian ringneck, kakatil, black-headed guy, yan mga pagkain.
ito, preparation ng ating treats sa mga yung kadalasan nagbibigay kami ng fruits ng aking misis, sa aking partner sa pag-alaga ay tuwing lunch nila. So yan yung pinaka-lunch nila. So sa morning, ang mga pinapakain namin minsan seeds. Tapos pagdating ng lunch, ito mga fruits and vegetable. Sa afternoon naman, yung binabad na pliers, yung mga pagkain ng manok or yung sa kalapate. Or either sa umaga, yung pliers, tapos sa hapon yung seeds. So basta yung ang pinapakain namin sa mga ibon, basta itong mga fruits and vegetable ay tuwing lunch. Yan, diyan kami nagpapakain. Yun na. So lunch time na. So magbibigay na tayo ng pagkain sa kanila. Pinaka-treats natin sa ating mga alagang ibon. So yun po mga kahabi, yung ating pagpapakain sa ating mga ibon na seeds, vegetable, fruits, at saka kailangan yung kalinisan sa ating aviary. So yun lamang po mga kahabi ang ating maisishare sa video ito na sa ating mga pinapakain sa ating mga ibon at sa kalinisan ng ating aviary. Yun po, maraming po salamat. At kung nagustuhan nyo yung video na to, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Maraming po salamat. So mga kahabi, sagutin din natin yung katanungan ng ating kahabi na si Henry Durante. Yung cage with nest box po, saan po ba boss nakakabili? So yun po. So kahabi Henry Durante, shoutout po sa inyo. So yung nest box ko po para sa mga Indian ringneck, sa mga medium bird, ay dito po to sa Bicol po, sa Ginubatan, kay kahabi Ventura Stanislao, si Bernard Ventura Stanislao. Sa kanya ko po pina-customize itong nest box ko. So 2 pinto po yan. Yung cages naman po na 2x2x4 ay kay Titanix ng Naga. Ayun po. So kung sa Bicol area po kayo ay pwede nyo pong kontakin si Bernard Stanislao Ventura o tsaka si Titanix ng Naga City. So doon ko po na-avail kahabi Henry Durante yung inyong katanungan na nest box po. So saan po ang location nyo? Baka sakaling meron tayong kakilala na mas malapit sa location nyo, yung panais ninyong makapag-inquire ng nest box. So yun po kahabi. Maraming pong salamat sa inyong katanungan at shoutout po sa inyo Henry Durante. At shoutout po muli kay Edwin Espiritu, Edwin and Josie. Shoutout po sa inyo mga kahabi. Sila po ay laging nanonood ng ating munting channel, Olen Aviary at iba pa. Shoutout po Edwin and Josie. So mga kahabi, hanggang dito lang muna yung ating sharing sa ating mga pinapakain, sa ating mga ibon at sa ating ginagawa upang ma-maintain yung kalinisan sa ating aviary. So yun po, hopefully meron tayong mga natutunan at nakakuha ng idea sa mga pinapakain sa ating mga ibon. At kung nagustuhan nyo to, yung mga ganitong talakayan regarding po sa buhay mag-ibon, ay humingi po ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.